Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Dahil nalalapit na po ang holiday season, naisipan ko pong i-share sa inyo ang recipe ko ng buko pandan. Sobrang dali lamang po nitong gawin. Pwedeng-pwede po natin itong ihanda ngayong nalalapit na Pasko. Pwedeng-pwede rin po natin itong negosyohin. Kaya kung gusto nyo pong matuto kung paano gumawa nito at kung paano natin ito pwedeng pagkakitaan, panoodin nyo po ang aking video hanggang dulo dahil magko-costing po tayo. Kaya wag na po nating patagalin pa. Tara po at simulan na po natin ang paggawa ng buko pandan. Narito po ang kakailanganin nating mga sangkap sa paggawa ng buko pandan. Ang una po natin gagawin ay yung gulaman natin. Gagamit po ako dito ng 3 sachet ng Mr. Gulaman, pandan flavor na po ito. Gagamit din po ako ng 1 cup ng washed sugar para yung gelatin po natin ay manamis-namis na po. Nakasanayan ko na po kasing gumamit ng pandan leaves kada gumagawa ng gelatin kasi po pandagdag na rin po ito sa aroma. Sa isang pan, maglagay po kayo ng 18 cups ng water. I-dissolve po natin doon ang 3 sachet ng Mr. Gulaman. Yung asukal din po natin, tutunawin na rin po natin. Wala pa pong apoy ang ating kalan. Guys, make sure na bago nyo lagyan ng apoy yung kalan nyo, kailangan po na-dissolve na po natin ang Mr. Gulaman at yung asukal. Kasi po, pag nalagyan po ito ng apoy nang hindi pa po tunaw, magbubuo-buo po ang Mr. Gulaman. Guys, kapag natunaw na yung Mr. Gulaman at yung asukal, ilagay nyo na rin po yung pandan leaves. Tapos po, pwede nyo na pong buksan ang kalan. Hihintayin lamang po natin itong kumulo at kapag kumukulo na po, isang kuluan lang po guys ha. Ibig sabihin po kasi noon luto na po ang ating gelatin. Guys, luto na yung gelatin natin. Tatanggalin ko lamang po yung pandan leaves. Tapos po nito, sasalain po natin ito para siguradong pino po ang ating gulaman. Guys, tip ko lang sa inyo ha, kapag gagawa po kayo ng buko pandan, sa gabi pa lang po, i-prepare nyo na po yung gulaman para overnight po mabuo na po siya. Kasi kung same day po kayo gagawa, matatagalan po kayo sa paghihintay bago po mabuo yung gulaman. Sayang po yung oras nyo. Guys, ito na yung ginawa kong gulaman. I-slice ko lamang ito ng cubes. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin yung cubes. Pero mas maganda po kung katamtaman lang po. Wag naman po sobrang laki, wag din po sobrang liit. Guys, simulan na po natin timplahan ng ating buko pandan. Gagamit po ako dito ng buko syempre. Etong buko po ay 4 na piraso. Dito po sa aming lugar, 20 pesos po ang isa. Sasabihin nyo po syempre sa bibilhan nyo na gagamitin nyo po ito na pang buko pandan para po hindi po siya sobrang tigas at hindi rin naman po sobrang lambot yung buko na ibibigay sa inyo. Kasi hindi po masarap kapag sobrang lambot at sobrang tigas.
Kailangan po katamtaman lang po siya. Maglalagay din po ako dito ng nata de coco. Guys, pwede rin po kayo maglagay ng sago dito sa ating buko pandan. Ilalagay ko na rin po yung 2 can ng condensed milk. Guys, kung meron po kayong preferred na brand, pwede naman po na yun ang gamitin ninyo. Guys, sobrang dali talaga nitong gawin. Nakita nyo naman, imimix lang po natin lahat ng ingredients. Medyo sa gulaman lang po tayo natagalan kasi syempre niluto pa po natin at inintay pa po natin na mabuo ang ating gelatin. After po ng condensed milk, ilagay nyo na rin po yung all-purpose cream. Guys, kahit anong mauna sa dalawa ay pwede. Wala naman pong rules na kung sino yung mauna. Basta ang point dito, pagsasama-samahin po natin lahat ng ingredients. Hahaluin lamang po natin ito at kapag nasigurado na po natin na na-mix na po natin ito ng ayos, okay na po ang ating buko pandan. I-chilled lang po natin ito sa ref, then pwede na po natin iserve sa ating mga bisita or pwede na rin po natin itong ibenta. Ayan guys, okay na po ang ating buko pandan. Pwede na po natin itong ibenta. Pwede na rin po natin itong iserve sa ating mga bisita. Siyempre, kapag handaan, kailangan po natin mag-plating para naman medyo may konting arte po ang ating buko pandan. Pwede nyo pong ilagay ito sa mga kopita or sa maliliit na glass para po maganda po yung dating ng ating buko pandan. At kung atin naman po itong ininegosyo, ilalagay naman po natin ito sa mga tub or sa mga cup. Guys, kung pang negosyo, gagamit po ako dito ng 750 ml ng tub, isang 350 ml na tub. Gagamit din po ako dito ng cup para affordable po ang ating buko pandan. Sa 750 ml na tub, maglalagay po ako ng 2 cups ng buko pandan. Samantalang doon sa 350 ml, 1 cup po yung ilalagay ko. At para naman po sa ating mga cup, punuin nyo lamang po ito and make sure na hindi po siya aapaw kapag nilagyan na po natin ng lid. Ayan guys, dahil sa ginawan ko ng pangnegosyo recipe ang ating buko pandan, magko-costing po ako. Gumamit po ako dito ng 1 cup washed sugar, 13 pesos. 3 pieces na gelatin, yung Mr. Gulaman po, 36 pesos. Pandan leaves, libre lang po yon pero pepresyohan ko pa rin po siya ng 5 pesos. At para po sa ating buko, 80 pesos po yon kasi 4 na piraso po yung ginamit ko. At para naman po sa nata de coco, 45 pesos. Yung all-purpose cream po natin, 58 pesos. Yung condensed milk, 60 pesos. Kaya ang total po ng ating puhunan doon ay 297 pesos. At dahil syempre gumamit po tayo ng gasol, magdadagdag po ako ng 10 pesos para sa ating other expenses. Yung 3 pieces na tub naman po ay 21 pesos. Para po yun sa 750 ml. Samantalang yung 350 ml na tub, 15 pesos po yung tatlo. At para po sa ating cup with lid, 26.50
po ang puhunan nun. Kaya ang magiging total na puhunan po natin para sa lahat ay 369.50 pesos. Ang suggested price ko naman po sa ating buko panda na nakalagay sa cup, 12 pesos to 15 pesos. Pero may ibebenta ko pa rin po siya ng 15 pesos. 22 pieces po yung nagawa natin, kaya ang mapagbebentahan po natin doon ay 330 pesos. Samantalang yung 750 ml po na tab, 80 to 100 po yung bentahan, ibebenta ko po siya ng 80 pesos, i-times 3 ko po, ang mapagbebentahan po natin doon ay 240 pesos. At yung ating 350 ml, 40 to 50 pesos po yung bentahan, ibebenta ko po siya ng 50 pesos times 3, 150 pesos po yung mapagbebentahan po natin doon. Kaya kung pagsama-samahin po natin yung tatlo, ang total po na mapagbebentahan po natin ay 720 pesos. Kung ima-minus po natin yung puhunan natin na 369.50, ang magiging tubo pa rin po natin doon ay 350.50 pesos. At kung araw-araw po kayong gagawa, i-times po natin yung sa 30 days, ang total po nakitaan natin ay 10,515 pesos. Guys, kapag nasimulan nyo na pong negosyohin ng ating buko pandan, mag-comment down below lamang po kayo, balitaan nyo po ako. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe na din po kayo sa aking YouTube channel para mas dumami pa po kayo. At huwag nyo rin pong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat, God bless, and bye!